Welcome sa FeedPro TV, ang gabay pangkabuhayan sa larangan ng pagbababuyan. Hatid namin ay mga payo, gabay at tips sa tamang pag-aalaga ng baboy at mga iba't ibang kwento ng inspirasyon, pagsisikap at tagumpay. Ang bagong produkto ng Pro Natural Feed Corporation ay ang Probit, ang ating natural rabbit pellet. Ito ay gawa sa natural na mga sangkap. Dahil ito ay plant-based materials, nakagagawa tayo ng mga natural meat. Ang ating Probit ay walang halong sangkap ng artificial growth hormone or antibiotic na siyang nakakasama sa kalusugan ng tao. Isa pa sa bintahe ng paggamit natin ng Probit ay mas napapaikli natin yung haba ng ating pag-aalaga. Kung dati ay inaalagaan natin ang rabbit 3.5 or 3.5 to 4 months bago siya ma-harvest ng 2 kilos, sa Probit dahil siya ay mataas ang quality, maganda ang kanyang protein, source of protein, so mas mabilis siyang lumalaki. Within 2.5 to 3 months ay pwede na po tayong mag-harvest. Ang ating rabbit pellet na grower ay binibigay natin pagkayari nilang mawalay or mawin hanggang siya ay mabreed. Ang atin namang rabbit pellet na breeder ay binibigay pagka-breed hanggang siya ay manganak. Sa ngayon, ang feeding natin ay maaaring magpakain sa umaga ng pellet 50 grams. Then sa hapon ay pwede naman tayong magbigay ng grass as ad libitum. Maaari naman tayong magbigay ng pellet sa umaga 25 grams with grass and sa hapon 25 grams with grass pa rin. Kadalasan ang nangyayari sa ating pagra-rabbit o bagong panganak na rabbit ay nagbibigay tayo sa nanay ng feeds na nakalagay sa clay pot at yung mga anak niya ay sumasalo na sa kanyang nanay. Then pagkawalay natin, binibigyan natin siya ng grass or ng hay na may kasabay na 25 grams na pellet per day. Sa paglilipat ng pagkain ay kinakailangan nating sundin yung gradual shifting na tinatawag or yung dahan-dahan na paglipat ng pagkain from other brand to Probit or from breeder to grower or grower to breeder. Ang pamamaraan na ito ay ginagawa ng 25% sa bago niyang pagkain at 75% sa dati niyang pagkain. And after 3 days, 50% ng bago niyang pagkain at 50% sa dati niyang pagkain. After 3 days ulit, ay 75% na sa bagong pagkain at 25% sa dati niyang pagkain. Ginagawa ang gradual shifting dahil ang digestive system ng ating rabbit ay masyadong sensitibo. At dahil sensitibo ito, maaari silang magkaroon ng diarrhea o paninibago ng kanilang tiyan at pagiging sanhi ng pagkamatay ng ating mga rabbit. Sa pagra-rabbit, pwede tayo magsimula sa trio, 2 babae at 1 lalaki. Ang isang rabbit ay nagkakahalaga ng 500 pesos. Then the cages is around 1,500 pesos. Good for 2 rabbits. Ang pagra-rabbit ay madali lamang. Ito ay pwede sa mga maliliit na space. Hindi mabaho, hindi rin sila maingay. So pwede natin silang alagaan kahit na ang ating mga kapitbahay ay malapit na malapit sa atin. Ang ideal na lugar para sa akin, hindi naman malayo, pwede naman sa may malapit sa kabahayan. Kung gusto nyong walang amoy yung ating alagang rabbit, wala kayong talagang mga halos na amoy, pwede kayong gumamit ng carbonized rice hull sa ilalim or lupa talaga. Mas maamoy siya kung simentado yung babagsakan ng kanyang ihi kasi walang mag-absorb ng ihi niya. Tapos magkakasama pa yung
ihi at saka dumi, pag mumultiply yung bacteria, yun yung magkukos ng full odor. Unahin natin sa inahin, gagawing inahin. Ang dapat na kulungan niya, kung gaano siya kalaki, ay 3 to 4 times ng laki niya. For example, ito ganito kalaki to, ito kamukha to, Flemish Giant. Kung ganyan siya kalaki, dapat 4 na beses na ganyang kalaki yung pagkukulungan niya. Ganitong size na double na paanakan, pangkaraniwan ng laman namin dito sa grow out hanggang sa lumaki na ay maximum ng 4 sa isa. Sa isang butas kasi may harang siya dito. Yung isang butas na ganyan, 4 na rabbit yung ikinakasa namin dyan. Kaya lang, pagdating ng 3 months, wala kaming choice kung di paghiwa-hiwalayin dahil nag-aaway. Actually, wala namang beddings sa pet type. May beddings talaga kasi kung ituring siya parang anak or parang talagang alaga. Pero dito sa meat type, hindi natin kailangan ng beddings dito. Bigyan mo lang sila ng komportabling kulungan, sapat na pagkain, at malinis na tubig. Sigurado, sa tamang pamamahala mo, tamang recording niyang mga alaga, sigurado ko magtatagumpay ka rito sa rabbit. Ito ang tinatawag nating New Zealand White. Ito ang pinaka-popular na lahi ng rabbit dito sa atin na ginagamit sa meat type. Ang isa pang popular na lahi na dito ay itong tinatawag natin na California. Ito ay may maitim na tenga, nguso, pati pa at saka buntot halos itim. Kaya lang medyo nagpe-faded ang kulay niya pagka mainit ang panahon, yung marking ng tenga at ilong niya. Ito namang isang ito yung tinatawag natin na Chinchilla, isang klase din ng meat type ng rabbit na ginagamit natin dito. At itong isa na to, ito naman babae na New Zealand. Itong isa na to ay ang tinatawag nating Palomino dahil sa yung kulay niya talaga, makikita nyo talaga yung kakaiba. At itong malaki nito, ito yung lahi naman ng Flemish Giant. Talagang medyo malaki siya talaga. Medyo may mabigat-bigat nga lang talaga siya. Pero ito yung lahi ng Flemish Giant, kaya tinawag siyang Giant. Talagang makita nyo naman ang diferensya dun sa mga kasama. Talagang malaki. Recommended naman namin na sa produce ng meat, itong New Zealand White. Kasi ito yung pinaka-tender yung karne compare sa iba. Ito talaga yung isa pa. Siya yung pwedeng i-crosses halos sa lahat ng klase ng rabbit na maganda yung nagiging result. Ang number 1 mong kailangang pukunan, yung reputable na nag-aalaga ng rabbit. Marami ba siyang mga anak? Mabibigat ba yung timbang nung nawalay nila? Maganda bang mag-alaga ng anak yung mga magulang? Gaya nito, kung mapapansin nyo, mahaba yung kanyang katawan. Mapapansin nyo talaga na mabilog yung likod niya. Yan kasi mamamana yan. Kung yan ay manipis, yung anak niya puro ganun din. Yung paa, siyempre, kailangan medyo malalaki, hindi rin siya piki. Wag din kayong may kumuha ng deform yung mga tenga. Tignan nyo rin kung mahahaba yung ngipin niya. Yung daddy niya, at least kumari 8. Kasi paminsan meron dyan 4 lang, 6. Paano kung mga anak ng mas mahigit doon? Kasi sa amin, pamantayan namin, kailangan ang rabbit huwag bababa ng 6 mga anak para maging full production. Actually, sa edad, ang rabbit pwede na siyang mabuntis. Ang recommended ko ay at least 6 months pataas na may timbang siya ng 2.2 hanggang 2.5 kilo. Less than dun sa 2.2, medyo critical sila. Tsaka kung papabreed natin ng mas maaga sa 6 months, pwedeng mahirapang manganak or konti ang ianak or hindi pa magbuntis. Wala po tayong heat cycle sa rabbit. Anytime na dinala mo sa lalaki o sa back at nagkaroon ng breeding, yun na magsisimula yung kanyang ovulation. Sa breeding, kailangan nating yung babae ang dinadala natin sa lalaki. Kasi po ang ating mga rabbit ay territorial. Kasi teritoryo ng babae yung kulungan. Pwede pong saktan niya yung barako. Line breeding, ang tawag dun sa magbe-breed ka ng magkakapatid, mag-ama. Yun, pwede mong gawin kung ipipreserve mo yung lahi ng rabbit. Pagka nagpa-breed kami, ang dapat na protocol na gagawin mo dyan, titimbangin mo sila pareho, babae o lalaki. Halimbawa, yung lalaki 2.5,
masipag siya doon, maganda yung performance na nung time na yon. I-maintain mo ngayon yung timbang ng buck. Yung babae naman, kaya mo sa tinitimbang, pag kaya ni 2.5 kilos mo nung pinabreed, tapos after 10 days ay naging 2.8 siya, pataas, ibig sabihin buntis. Kung nag-december lang yung feeding mo, hindi mo dinadagdagan, tapos hindi tumaas ang timbang, naka-maintain lang, automatic hindi siya buntis. Within 10 days, pwede mo na siyang ipabreed uli. Actually po sa pagbubuntis nila, yung mga ano sila ng pinakamaaga nanganganak, yung normal 28, merong maabot ng 35. Pero usually, naglalaro siya sa 30, 32. Yun ang pinaka-average na ano ng panganganak niya. In general, usually nanganganak siya sa isang taon ng 5 to 6 times. Pagka ipapabreed mo uli siya, yung kondisyon ng nanay. Pagka yun maganda yung katawan, within 5 days, pwede mo na siyang ipa-breed. Pero kung hindi, umaabot ng at least 10 days. Kaya nga tinatawag na 70-day cycle, 1 buwan ng pagbubuntis, 1 buwan ng magpapadede yung nanay, tapos ipapahinga mo siya ng 5 to 10 days, saka mo siya i-rebreed. Para mas maganda yung maging result niya. Pagdating po ng ika-4 na araw, pagkapanganak, ay dapat po ay pakainin natin ng marami ang ating mga inahin para hindi po siya mangayayat. Dapat po ay makakain siya ng at least po ng 150 to 200 grams per day ng breeder probit pellet. Sa pag-dispose ng breeder, ang tinitignan namin number 1 dyan na yung kung ilan yung inaanak niya sa 2 consecutive na panganganak niya. For example, nanganak siya ng 4 nung una, tapos nanganak siya uli ng ganun, kinakal na namin. Nakakatulong din po yung pagtatakip natin sa ating mga kulungan para manatili pong mainit yung loob ng kulungan para po yung ating mga kits na bagong panganak ay hindi ginawin. Makakatulong din po na checkin natin ang ating mga kits kung ito po ay nakakadede sa nanay. Winawalay namin ang kits. Pagkokonti, minsan 28 days lang na nawawalay namin kasi mas malalaki sila. Pero pagka yung 8 pataas ang anak, pinaabot na namin ng 30 days. Pagdating po sa pagtatato ng ating mga rabbit, ito po ay ginagamit unang-una po para proper identification nga po. Para malaman po natin kung ano yung record ng mga kits. Kahit po magkahalo-halo yan, pagka tinignan yung number ng tenga, at pag dinignan po dun sa record book yan, alam po niyan kung sino yung magulang, ano po yung pedigree ng rabbit. Napaka-sensitive nila sa pagtatay talaga, sa bloat. Usually, ang bloat, pag nagka-bloat yan, minsan hindi na nakukuhang magtae. Namamatay ka agad eh. Instant yun. Kasi nangyayari yung bloat, sometime pag mainit na mainit, biglang umulan. Yung mengs, yung galis. Ugaliin nyo, nahawakan nyo yung tenga ng rabbit ganito. Hawakan nyo siyang ganyan. Lagi. Ang kita natin sa pag-rabbit, pag binenta natin siya as breeder, example, nag-anak siya ng 7 at ito ay nagkakahalaga ng 500 pesos, meron po tayong 3,500 pesos na gross income. Then, yung pangalawa naman po ay, ang lechon po ngayon ay nagkakahalaga ng simula 800 to 1,200 pesos. Ang meat po na dress ng rabbit ay nagkakahalaga ng 450 pesos per kilo. Kung kayo po ay naghahanap ng mataas na kalidad ng rabbit pellet, iniinyayahan po namin kayo na gamitin ang aming bagong produkto, ang Probit, ang natural rabbit feed. Kung nais po ninyong magbenta o sumubok sa pagnenegosyong pagbababoyan gamit ang FeedPro Hog Feeds, maaari niyo po kaming kontakin o tawagan sa mga numerong nakikita sa inyong TV screen. Para sa matagumpay na negosyong pagbababoyan, gumamit ka ng FeedPro.